na awit. Pag ng Panginoon, ang bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating natatanggap. At sa misa pong ito, alalahanin natin ang ating mga personal na kahilingan, ialay natin ito sa altar at isama na rin natin ang mga kahilingan ng mga taong humingi sa atin ng panalangin, lalo't higit ang mga taong may sakit at karamdaman. At sa misa pong ito, alalahanin din po natin ang ating mga yumaong mahal sa buhay. Ngayon po ay ginugunita natin si San Josafat, isa po siyang obispo at isa po siyang martir ng ating pananampalataya. At upang maging ganap tayo sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa ating Diyos Amang nasa langit. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang Espiritu na pumuspos kay San Josafat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri, at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na nagmamahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos.
Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili sa lahat ng paraan. Magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintas anino man ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipararatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ay siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, na sa gitna ng kanyang kaningningan, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan at nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan ka ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di babawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon na upang maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamang itakwil, ang mananahan kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid, ligtas na titira at di naaalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang saking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay nating kayo ay may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami ay mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Sa unang pagninilay ko dito sa ating ebanghelyo, marahil siguro katulad ko, aakalain natin na ang Panginoon ay hindi nagpapasalamat sa alipin. O ang Panginoon ay hindi tumatanggap ng utang na loob sa taong nagsisilbi. Pero alam naman natin na hindi ganoon ang Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa istoryang ito? Hindi kailangan natin makatanggap, no? O maghintay ng papuri o pasasalamat sa tao. Bagkus, kailangan nating mag-focus kung ano ang tungkulin natin sa Diyos at sa kapwa. Sapagkat tinawag tayo ng Panginoon upang maglingkod. At ang motibasyon natin sa paglilingkod ay walang iba kundi ang pagmamahal sa kapwa. Naalala niyo ho ba nung kayo'y bata pa, kasi ako na-experience ko rin, na binubunutan niyo ng puting buhok ang inyong nanay. Minsan pa nga, binubunutan pa ng buhok yung kilikili. At syempre, may reward yon. 10 centimos kada buhok. No? Tagal na panahon na yun. Wala nang ang halagaan 10 centimos ngayon eh. Pero minsan, pinapaalala sa atin ng Panginoon na kapag tayo'y nakakatanggap ng serbisyo, babayaran natin. Pero kapag hindi tayo nakatanggap ng papuri o pasasalamat, tayo ay nalulungkot. At dyan tayo kailangan maging alerto. Sapagkat kung titignan natin sa ating pamumuhay, ang mga magulang, mga hawak-hawak niyong baby dyan, maririnig niyo ba yung magpasalamat? Hindi ho, di ba? Makukulit pa nga eh. Nangungurot pa nga eh. Pero ginagampanan niyo ang tungkulin niyo bilang mga magulang dahil mahal niyo ang inyong mga anak. Meron niyang isang naglilingkod sa simbahan. Sabi niya, Father, parang ayoko na pong maglingkod. Bakit ho? Kasi ang mga kasama ko palagi na lang puna, palagi na lang naninira. Pero alam niyo, Father, ako po ay naglilingkod dahil alam ko ang taong pinaglilingkuran ko ay minamahal ako, kundi ang Diyos. Ganyan din mga kapatid, hindi naman natin kailangan makarinig ng papuri o pasasalamat sa ibang tao. Kung tayo ay nagmamahal, tayo ay marunong maglingkod. Halimbawa, sasabihin, ay napakabuti naman ng iyong mga anak, marunong rumispeto. Hindi na natin kailangan marinig ang mga bagay na yun sapagkat responsibilidad ng mga bata ang magbigay respeto sa magulang, ang mahalin ang mga magulang. Sa mga mag-asawa, hindi natin kailangan marinig na ang galing-galing naman ng iyong asawa, tapat sa iyo. Ay dapat lang. Kasi tungkulin niya o responsibilidad niya na maging tapat sa asawa sapagkat pinakasalan mo siya. Maging tapat ka sa iyong asawa. Minsan ho, di ba, lalo na ngayon, mag-e-eleksyon. Itong merong maraming nasalanta ng bagyo, napakaraming tarpulin. Pag ninilayan natin, bakit ba ang laki-laki pa ng muka ng taong tutulong? Mas malaki pa yung mukha sa tarpulin kaysa sa binigay sa taong bayan. Hindi ho ba tungkulin ng mga taong iyon ang maglingkod sa bayan? Sapagkat ang taong bayan din naman ang nagbigay ng pondo para tumulong. Kailangan ba nating makatanggap ng pasasalamat at papuri? Ginagawa lang naman natin ang ating tungkuling maglingkod. Alam niyo ho ba kung bakit maraming taong
napapagod maglingkod o mag-serve sa Diyos. Sapagkat walang kalakip itong pag-ibig. Nagkakaroon ng burnout dahil hindi naman natin mahal ang ating ginagawa. Ngunit kung mahal natin ang taong pinaglilingkuran natin, kahit na tayo'y kutsain, kahit na tayo ay maraming puna, patuloy po tayong maglilingkod sa bayan at sa Diyos. Sapagkat napakaganda ng ating salmong tugunan, umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin, no? At manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Patuloy nawa nating gawin ang tama kahit na walang nakakakita. Ang mabuting balita ay ginagawa na natin iyon. Sa pagiging magulang, ginagawa natin na alagaan ang inyong mga anak kahit na sila'y makulit. Kayong naririto ngayon, akay-akay ninyo ang inyong mga kamag-anak na may sakit. Patuloy nyo pong gawin yan kahit na sila ay walang kakayanang magsabi ng salamat. Sapagkat kapag hindi ba sila nagpasalamat, titigil kayo sa paggawa ng mabuti. Patuloy lang po kayong gumawa ng mabuti. Sapagkat kinalulugdan kayo ng Diyos na tunay na nagmamahal at tunay na nakakakita ng inyong kabutihan. Kaya ipagdasal natin ang ating mga sarili na patuloy nating gawin ang tama kahit na wala tayong natatanggap na pasalamat o papuri sa kapwa. Sapagkat ito ang tungkulin natin bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos na maglingkod sa Kanya at maglingkod sa tao nang walang hinihintay na kapalit. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang gabi, ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming piling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami ay gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla na pinaninindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josafat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josafat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming mga may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir
ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal tapong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulang, sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Josaphat, San Pio ng Pietrelcina at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Keep me always faithful to your commandments. Never let me be parted. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umasa ka sa Diyos, ang mabuting gawin at manatangligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagay.
Umasa ka sa Diyos, ang mabuting gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umulad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuting gawin, at manahan kang likas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng Espiritu ng katatagan at kapayapaan, upang ayon sa halimbawa ni San Josafat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, pinsalang dulot ng nagdaang bagyo. Panoorin po natin ito. Dito, mga kapiyo, pansamantala pong wala muna tayong parking spaces na magagamit sa loob ng pambansang dambana dahil sa pagkasira ng tulay papuntang parking area. Mula po sa parking A ay mga tao lamang ang maaaring makapasok at limited parking slots ang meron doon. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at asahan natin ang matinding traffic lalo na kung Sabado at Linggo. Ito po si Arch B, ang inyong arsobispo, at sa ngayon po ay nandito ngayon sa Roma. Ako po'y patuloy nagdarasal para sa ating lalawigan sapagkat matapos na nasalanta tayo ng bagyo, maraming naghihirap at maraming nangangailangan ng dasal. Sa ngayon po ako'y humihingi ng tulong sa inyo, lalo na sa mga kapatid natin na salanta ng bagyo. Mahalaga na tayo magtulungan tulad na nangyari sa atin nung mga nakaraang taon. Sumabog ang Bulkang Taal, nagka-COVID tayo. Ipagpatuloy po natin ang magandang gawain ng isang Batanggenyo, nagtutulungan, nagbabahaginan, at nagdarasal para sa lahat. Ipadala po ang inyong tulong sa pamamagitan ng LASAC o Lipa Archdiocesan Social Action natin sa pamumuno ni Father Jas Shapko. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy pong inyong asahan ang arsobispo na nagdarasal para sa atin at patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makilala na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayon din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ika-12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ika-3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ikapito, bilang paghahanda ng pambansang dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng Dinner for a Cause sa darating na December 10. Mayroon po tayong ipinagbebentang ticket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang mini concert ni Mitoy Yunting at ng kanyang banda. Gayon din ang iba't ibang natatanging mga awit kasama ang ilang pari ng Archdiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye.
May dinner, concert ka na, makakatulong ka pa. Bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong tayo ay makakatulong na. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating banal na misa. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti at gawin ang tama kahit na walang nakakakita, sapagkat ang Diyos na tunay na nagmamahal sa atin, ang tunay na magbibigay sa atin ng kaligayahan sa langit. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.